Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. May hinala si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa lumalabas ang desisyon ng COMELEC First Division sa disqualification case laban kay Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Sabi ni Guanzon, tila hinihintay daw ang kanyang pagre-retiro sa February 2 bago ilabas ang desisyon. Ito'y kahit pa isinumite na ni Guanzon ang kanyang boto tungkol sa kaso na kanyang eksklusibong ibinunyag po sa GMA News. Ang boto raw niya para sa disqualification ni Marcos. At yan po ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo, exclusive. Humarap sa GMA News si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon para maglahad ng ilang bagay kaugnay sa aniyay naaantalang paglabas ng desisyon ng COMELEC First Division sa disqualification case ni dating Senador Bongbong Marcos. Sabi ni Guanzon, January 17 pa siya nagsumite ng kanyang opinyon sa kaso ni Marcos dahil yun ang napag-usapan nila ng dalawa pang commissioners na kasama niya. Alam na daw ng lahat ng commissioners sa COMELEC ang boto niya, kaya sinabi na rin niya ito sa GMA News. Pwede po bang malaman kung ano ang boto nyo? Kaya nga ito nangyayari lahat eh. Dahil ang boto ko is DQ, si Marcos Jr. Sa tingin ko, may moral turpitude talaga based on evidence and the law. Oh, there is, So I will not keep it a disqualified. secret. That is really the reason why. All of these things are happening. Ang disqualification petition nakabase sa Section 12 ng Omnibus Election Code kung saan nakasaad na disqualified ang sinumang nahatulang makulong ng mahigit 18 buwan o para sa isang krimeng may moral turpitude. Puwera na lang kung ito ay nabigyan ng plenary pardon o amnesty. Si Guanzon ay magre-retire na sa February 2. Ma'am, meron po ba kayo impormasyon na deliberate o sinasadyang patagalin at intayin na lang ang retirement ninyo? But I already said that. I already said that. That the reason is because my vote is to DQ. So to knock out my vote, they think they can invalidate it by releasing the resolution of the ponencia after I retire, which cannot happen because I already submitted my separate opinion to all of them, including the chair and all the commissioners. That should already be on the record, that I voted already. So my vote should be counted and considered by the next presiding commissioner after me. Ayon kay Guanzon, may natanggap siyang impormasyon na may nakikialam umano sa kaso. Parang unreasonable na yung delay. Ang kutob ko talaga, may nakikialam na eh. May nakikialam na. Some people are trying to influence the commissioners. Yun ang ayaw ko. Yan po ba kutob nyo lang o may impormasyon po talaga kayo na may nakikialam? Alam mo, malakas ang kutob ko based on information eh. Tsaka, pag sinabi ko naman ang pangalan nila, baka masyado pang maaga. Baka sa Lunes, sasabihin ko, pag hindi pa ito lumabas. Ayoko po talagang bigyan sana ng mali siya yung pudente, pero sinabi nga ng isang commissioner kahapon sa meeting namin, bakit yung ibang na-raffle after pa sa Marcos na ilabas naman? Hindi tinukoy ni Guanzon kung sino ang ponente pero ang dalawa pang miyembro ng First Division ay sina Commissioner Aimee Ferolino at Marlon Cascuejo. Bukas daw niya ilalabas ang kopya ng kanyang opinyon sa kaso para malaman ng publiko. May panawagan din siya sa sinumang nakikialam daw sa kaso. Hanggang saan po ang maaari nyo sabihin sa amin tungkol sa nakikialam dito sa kaso na? Siguradong powerful itong taong ito. Kasi hindi naman niya pwedeng guluhin ito na wala siyang poder eh. Ang ano ko lang, sana, makinig naman sila. Ang presidente mismo ayaw talaga na pinapakialaman yung COMELEC dito sa issue na ito. Yun ang nabasa ko narinig ko Basa ko rin. Akyat na kayo sa Supreme Court. Doon naman to hindi ang laro dito, hindi dito ang laro. Doon matatapos ang laro nyo. I am appealing to them.
Huwag na po kayo makialam para mailabas na ng ponente ang resolusyon bukas or at the latest na talaga yung Monday kasi last day na talaga yan eh. Magulo na yan pag sa Monday pa ilabas. Magulo na. It will be too late. Bakit magulo nga? Kasi last day na yun eh. Ibig sabihin, conflict na talaga yun. Di ba? Parang binigay ko na lahat ng chance. Binigay ko na lahat ng understanding. Ayon kay Guanzon, nagsalita siya ngayon dahil nasa interes ng lahat, lalo na ng mga botante, na maresolba kaagad ang kaso ni Marcos sa COMELEC. Nais din daw niyang makapag-retire at masabing wala siyang iniwang nakabinbing kaso sa COMELEC. Tapos na po ako. Tinapos ko po ang trabaho ko with integrity and with the strength of character and faith in the Filipino people. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Hiningi namin ang panig ng mga kasamahan ni Guanzon sa COMELEC First Division. Ang sabi ni COMELEC Commissioner Amy Ferolino, hindi raw siya maaaring magkomento tungkol sa issue dahil posibleng labag daw ito sa sub judice rule. Sinisika pa naming makuha ang pahayag ng miyembro rin ng First Division na si Commissioner Marlon Casquejo. No comment naman daw ang tagapagsalita ni Marcos na si Attorney Vic Rodriguez. Sabi naman ni Attorney Howard Calleja, abogado ng isa sa mga naghain ng disqualification petition laban kay Marcos, labis daw sila nababahala sa mga sinabi ni Guanzon. Nais daw nilang maniwala sa mandato ng COMELEC na tiyakin ang malaya, patas at tapat na eleksyon. Kaya sana raw ay mapagpasyahan na ang kaso ng hindi naaantala at wala anyang external pressure at pang-iimpluwensya. Samantala, hindi pa patapos ang pandemya at posibleng maging mas nakakahawa pa ang mga susunod na variant of concern ng COVID-19 ayon po yan sa World Health Organization. Ang Department of Health naman, kinumpirmang may bagong subvariant na naman ang Omicron na maaari pang madagdagan. At yan po ang tinutukan ni Ivan Mayrina at Lay Alves. Ngayon pa lang nagbabala na ang World Health Organization na ang susunod na variant of concern pagkatapos ng Omicron magiging mas nakakahawa pa. Ang tanong na lang daw ay kung mas madadagdagan ba o mababawasan ang bagsik nito. Ang isa pang posibilidad, maaaring makalusot ito sa mga bakunado, kaya dapat daw mapabagal ang pagkalat ng COVID-19 virus. Omicron will not be the last variant that you will hear us speaking about. The next variant of concern will be more fit. And what we mean by that is it will be more transmissible because it will have to overtake what is currently circulating. The big question is whether or not future variants will be more or less severe. Ang Omicron variant nga, may bago na naman daw na subvariant ayon sa Department of Health. Itong Omicron, which was designated as a variant of concern, nagkaroon na rin po siya ng 3 additional sublineages. Meron din po BA.3, as virus evolves, we can expect na marami pa pong mga sublineages ang likely lalabas. Sa inilabas na ulat ng Department of Health ngayong araw, sa 677 sample na sinailalim sa genome sequencing, 618 ang Omicron variant o mahigit 91%. Lumalabas din na mas marami sa mga na-detect na Omicron variant ay nasa BA.2 sublineage o tinatawag na stealth Omicron. Ang DOTR binibigyan na lang ng 30 araw ang mga hindi pa bakunadong manggagawa para magpabakuna dahil simula sa February 25, hindi na sila exempted sa pulisiyang no vaccine, no ride ng pamahalaan. May ilang aminadong napilita magpabakuna dahil sumisikip na ang mundo nila pero tutol pa rin sa ganitong polisiya. Against ako sa mga bagay na yun. Parang kawawa naman yung iba. Kailangan po kasi pagsakay mo ng jeep, kailangan din po. Pagsakay ko po, bawal po talaga. Papababae ka po nila. Pero kung magpapatuloy ang pababang trend ng mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, baka mabaliwala na rin ang no vaccine, no ride policy. Dahil sa pagpasok o di kaya sa kalagitnaan ng Pebrero, ay posibleng babalik na Metro Manila sa mas maluwag na Alert Level 2. Valid lang po ito habang ang NCR po ay nasa Alert Level 3 or mas mataas. Pag bumaba po yung ating alert level dito, masususpindi na po yung polisiya. Nagpulo ang IATF ngayong hapon ukol sa magiging alert level sa Metro Manila at sa iba pang panig ng bansa sa pagsisimula ng Pebrero. Ivan Mayrina, Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Tatlong sunod na araw na ang mababa sa 20,000 ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa.
Pero mas mataas ang 18,191 na bagong kaso ngayon kumpara sa 15,789 kahapon. Sa kabila niyan, patuloy ang pagbaba ng bilang ng mga aktibong kaso. 226,521 yan kung saan halos lahat ay mild lang ang sintomas. Mas marami pa rin kasi kumpara sa bilang ng mga bagong kaso ang mga gumaling na nasa 22,014. 74 naman ang nadagdag sa bilang ng mga nasawi. 2 laboratoryong hindi nakapagsumiti ng datos ayon sa DOH. Pati po ang presyo ng mantika ay tumaas na rin sa maraming pamilihan. Kaya ang mga mamimili, kanya-kanyang diskarte na lang para makatipid. Nakatutok si Bernadette Reyes. Papiso-piso lang ang kita ni Glyza sa pagtitinda ng Banana Q. Pero ang mantikang pangprito, halos linggo-linggo raw tumataas ng 5 piso kada litro. Mula nga noong Nobyembre, 30 piso na raw ang tinaas kahit sa kanyang suking tindahan. Dati po kasi 60 lang siya, ngayon 90 na, mataas po yung tinaas niya. Re-recycle na lang kapag may natira, kaya dadagdagan mo na lang po ng paisa-isa. Sa Maynila, ang coconut oil na nabibili ni Arnel ng 800 pesos kada galon noon, 1,600 pesos na ngayon. August last year, tumas na po talaga sila. Siguro halos magdoble po yung presyo. Nagkaroon po ng shortage po sa coconut oil tsaka palm oil. Kaya tinaasan po talaga nila. Sa Marikina Public Market, depende sa timbang, 20 hanggang 25 pesos ang taas presyo ng coconut oil. 15 hanggang 20 pesos naman sa palm oil. Simula po ng November hanggang ngayon, hindi po bumaba ang presyo ng mantika. Nagre-repack po kami ng tig 20, 30. Sa taas ng presyo ng mantika ngayon, patingi-tingi na lang kung mamili ang ilan sa mga consumer. Ang mantika kagaya nito na dating 5 piso, 10 piso na ngayon. Lalo na nung pumasok ngayon yung January, tumaas lalo. Mga 5-10, kada 1.5 ganun. Dating 40, ngayon 60 na. Yung 1.5, mga 120, ngayon 160. May tag 10, 20, karamihan tingi-tingi. Para hindi nila kasi kaya, masyado kasi mataas . Tingi na lang talaga, hindi na nila kaya mag-stock. Isa si Marimar sa mga patingi-tingi na lang kung bumili ng mantika. 3 beses raw niyang ginagamit ang mantika bago itapon. Bibili ka sa mga pack na lang para makaminus ka. Pag hindi pa maitim, pwede pa yun. Pwede pong iprito sa isda. Si Mary Rose naman nababawasan raw ang kita sa pagtitinda ng fried chicken at kwek-kwek. Hindi naman raw kasi nila maipasa ang mas mataas na presyo sa mga customer. Kaya naman nire-recycle na lang ang mantika bilang pailaw. Yung iba, pag nagtaas ka ng presyo ng paninda, hindi na nabili. Para hindi masayang, kumuha po kayo ng lata, tapos ilagay nyo yung used oil. Tapos pagkalagay ng used oil, ang gawin nyo po, lagyan mo po ng mitsa. Yung mitsa na para lang umilaw. Si Mang Jerry naman tinitipid ang paggamit ng mantikang pamprito. Wala tayong magagawa, tumaas. Wala namang bumababa ang presyo ngayon. Tipid-tipid lang, patuloy mo lagi ang mantika. Ayon sa sub-dealer ng mantika, maaaring gumamit ng mas murang palm oil pangluto sa halip na coconut oil. Sa Visayas Avenue Wet and Dry Market halimbawa, mas mura ng 17 pesos ang kada litro ng palm oil kumpara sa coconut oil. Mataas ang demand noong December, tapos pagdating ng January, tuloy-tuloy pa rin pagtaas nila. Sa coco oil yun, may kinalaman sa bagyo yung coco oil natin. Kasi marami nasirang nyug . Pwede na palm oil ang gamitin, mas cheaper ng konti. Same lang din, kasi pares naman silang vegetable oil . Kaya okay lang din naman gamitin yung palm oil. Sinisikap ng GMA News na makuha ang panig ng Philippine Coconut Authority ukol dito. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Nahati ang mga presidential aspirant ng tanungin kaugnay sa pagsasaligal ng sugal na weteng. Matagal na itong pilit na sinasawatan ng mga otoridad at mariin ding tinututulan ng simbahan. Bakit nga ba tinatangkilik pa rin ito ng mga Pinoy? Yan ang tinutukan ni JP Soriano. Sa The Jessica Soho Presidential Interviews itong Sabado, tinanong ang mga presidential candidates na lumahok tungkol sa legalization ng weteng. Sa 4 na aspirants sa dumalo, 2 ang pumabor, habang 2 naman ang tutol sa pagsasaligal ng weteng.
Sa ilalim ng Republic Act 9287, itinuturing na illegal gambling activity ang numbers games na weteng, masyaw at iba pang laro na kahawig nito. Para matigil ang operasyon ng weteng, gumawa ang gobyerno sa pamamagitan ng PCSO ng kahawig na laro na kung tawagin ay Small Town Lottery o STL na legal at may mga authorized at lisensyadong outlets. Pero ayon mismo sa Philippine National Police, nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon ang illegal numbers game. At sa halip na masawata ng STL, nagagamit pa raw ito ngayon sa operasyon ng weteng. Yan, yun po yung tinatawag natin nga po ngayon na bookies na sinasabayan nila normally yung draw po ng STL. Patago po yan, hindi po yan na in the open katulad po ng STL. Pero bakit nga ba sa illegal na weteng o bukis tumataya ang ilan kahit pa may STL na? Di tulad sa STL na kailangan mong pumunta sa mga designated draw outlets para tumaya, ang weteng na bukis may runner na nagbabahay-bahay para kumuha ng taya. Mas malaki rin daw ang panalo sa weteng o bukis. Mas malaki po kasi ang panalo po doon sa mga illegal. Ika nga kung sa STL po kasi regulated yan kung ang pisong taya mo po ay kita po ng 6 na piso po. Yung pong sa mga bookies po mas malaki po ng bahagya ang panalo po. Ayon sa PNP, dahil regulated ang STL, bahagi ng kita nito ay napupunta sa gobyerno, premyo ng mga nanalo at iba pang proyekto ng PCSO. Ang kita ng weteng o bukis, pinaghahatian lang ng operators at financiers. Sang-ayon man ang ilang presidential candidates na gawing legal ang weteng. Malinaw daw ang paninindigan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP sa pagtutol sa lahat ng uri ng sugal, legal man o hindi. Ay naniniwala ang simbahan na ito ay makakasira lang sa buhay ng mga tumataya dito at sila yung umaasa na lang sa chance na hindi naman dapat na ginagawa din ng mga Pilipino. Hindi man daw mag-iendorso ang CBCP na mga kandidatong dapat o hindi iboto. Magiging bahagi naman daw ang mga paninindigan ng mga kandidato sa pag-educate ng mga botante. Malinaw naman sa mga nakaraan na ito ay kinokonsidera ng simbahan para maging bahagi ng pag-educate ng mga botante. So kung ano man ang maging pasya ng mga botante, iginagalang naman din yun ng simbahan. Ayon sa PNP, patuloy ang kanilang kampanya at operasyon laban sa mga iligal na sugal gaya ng weteng. Patuloy pa rin kinukuha ng GMA News ang pahayag ng PCSO kaugnay sa estado ng STL at kanilang posisyon sa pahayag ng ilang presidential candidates na gawing legal ang weteng. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Sa mga hindi pa nakapanood o baka gusto nyo mapanood muli ang The Jessica Soho Presidential Interviews, magkakaroon po ng replay nito sa GTV ngayong weekend. Pero hindi na po yan sa araw ng linggo, kundi ngayong Sabado na, alas 7:05 ng gabi sa GTV. Isang lolo na naglalako ng itlog ang niloko ng kanyang customer. Mabuti na lang at may nagmagandang loob na tumulong sa kanya. Ang matanda na-hold up at natangayan din pala ng pera nung nakaraang buwan. At yan po ang tinutukan ni June Veneracion. Sa kabila ng katandaan at mahinang pangangatawan, araw-araw na nakikita ang matandang ito na naglalako ng itlog sa Project 8 Quezon City gamit ang bisikleta. Pag napapadaan sa matarik na kalsada, halos hindi na siya makausad. Mabuti na lang may mga taong handang tumulong. Kuha ito nung nakaraang linggo ng isang residente na naawa sa kanyang nakita. Nang nilapitan niya ang matanda, mas lalo siyang nalumo nang malaman ang kanyang sinapit sa isang umorder ng paninda. Order ng nagbayad. Nag-order ng ilang tray? 3 tray. 3 tray. Sabi sa akin, hintay mo na sandali, kukuha lang kong pera sa tindahan. Hindi na bumalik. Hindi nyo na naabol, di wala kayong kita. Hindi mo na, no. Abono pa ko. Dala ng awa, pinakyaw na nagmagandang loob na residente ang mga natitirang tray ng itlog ng matanda. Magkano lahat, tay? Magkano lahat? 800. Ha? 800. 800 tayo ito, 1,000. Salamat tayo. Sa isang tindahan ng itlog sa palengke sa Novaliches namin nahanap ang matanda. Siya si Romeo Pagpulaan, 70 taong gulang.
Hindi lang pala siya minsan naloko dahil noong isang araw, tinakbuhan na naman siya ng nagkunwaring customer. Pagod na ako, tapos nakawin mo pa ako. Pero ang mas masaklap ang nangyari sa kanya noong Disyembre. Na-hold up siya at nakuha na ng 10,000 piso na inutang lang daw niya. Yung isa hold up, laki nga tao. Hold up ako. Tanda na nga ako eh. Hold up ako. Walang asawa at anak si Tatay Romeo. Mag-isa lang siyang nakatira sa nirerentahang kwarto. Ang itinuturing niyang pamilya, ang mga tao sa palengke na naging malapit na sa kanya. Naano din kami sa kanya po, sir, naawa talaga kami. Marami kami dito tumutulong-tulong na pag nagkasakit yun. Wala talaga, inasikaso na lang namin. Ambag-ambagan na lang po kami dito, sir. Natandaan niya na yon, kailangan din na siya naghahanap buhay. Sa bahay na lang po. Pero naghahanap buhay po siya dahil wala po siyang pangkain. Sa kabila ng kamalasan at sakit sa katawan, tuloy pa rin daw si Mang Romeo sa paglalako ng itlog dahil ito lang ang alam niyang kabuhayan. Kaya pa rin, kahit na hirap na ako, kahit baliktad ako, yun. Sugod ng sugod. Hanggang buhay pa ako, lakas pa ako. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Nakabawi at halos nakabalik na sa pre-pandemic level ang gross domestic product o GDP ng bansa noong 2021. Ayon po yan sa datos ng Philippine Statistics Authority. Ang GDP po ang kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyong nalikha sa bansa. Pumalo sa halos 19.4 trillion ang GDP ng bansa nitong 2021. Mas mababa na lang ng kaunti kumpara sa 19.5 trillion noong 2019. Umakyat sa 7.7% ang GDP growth rate ng bansa sa huling quarter ng 2021 kung kailan binuksan ang ekonomiya sa ilalim ng mas maluwag na Alert Level 2. At dahil dyan, umaasa raw sa Socio-Economic Planning Secretary Carl Chua na hindi lang basta makaka-recover sa pre-pandemic level ang bansa ngayong 2022, kundi tataas pa raw sa upper middle income country status. Pero nakapako pa niya ang projection na yan sa muling pagluluwag ng Metro Manila na malaki raw ang kontribusyon sa GDP ng bansa. Palala nila, mahalaga pa rin ang pagbabakuna kontra COVID at pagsunod sa health protocol para sa paglago ng ekonomiya. Tila naka 3-point shot sa saya ang isang Pinoy artist nang mapansin ng kanyang idolo ang ginawa niyang obra. Ang basketball icon lang naman na si Michael Jordan ang humanga at nagbigay pa ng espesyal na regalo sa kanya. Mapawaw at sana all sa pagtutok ni Oscar Oida. Maluha-luha ang pen and charcoal artist na si Christian Oliver Talampas habang ina-unbox ang package na padala sa kanya ng idolong His Airness, Michael Jordan. Laman nito ang obra ni Christian ng iconic last shot ni Jordan na pinagpaguran niya ng 72 araw at ngayon pirmado pa mismo ng kanyang idolo. Ayun o, galing. Yan yung pirma ni Michael Jordan. Bilang patunay, pinadalhan din si Christian ng litrato kung saan makikitang pinipirmahan ni Jordan ang kanyang obra. May kasama pang t-shirt at playing cards na ginamit pa umano ni Jordan. Ang hirap paniwalaan. Ang ine-expect ko nga, gusto ko sana picture man lang, nahawak niya. Pero sobra-sobra yung binigay niya dahil sabi nila parang makakatulong daw to sa karir ko as an artist. July 2021 nang mag-viral sa TikTok ang videong ito ni Christian para makarating kay Jordan. Hanggang sa mapansin na nga siya ng kolektor sa Amerika na si Brian Apodaca na siya raw nakipag-ugnayan sa kampo ni MJ. Hiningi na nga ni Michael Jordan yung original artwork ko dahil nagustuhan. Agad-agad sir, pinadala ko agad talaga. At wala pang isang taon ang nakalipas. Para na rin daw naka 3-point shot sa tuwa si Christian nang malamang nagustuhan ni Jordan ang kanyang obra. He was impressed with the amount of time and the passion that he put into it. Ayon sa kilalang kolektor na si Big Boy Cheng, maituturing na priceless ang obrang ito ni Christian. Unang-una, bihirang-bihira pumirma si Michael Jordan.
Ang pirma niya ngayon sa isang sapatos, $15,000. Pero para kay Christian, higit pa umano sa anumang halaga. Sapat na raw na napansin ng kanyang idolo ang kanyang obra. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa na magtiwala sa sarili nyo, na maniwala kahit wala nang naniniwala sa'yo. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Nagbahagi po ang mga senatorial aspirant ng kani-kanilang mga pananaw sa iba't ibang issue at mga mungkahi nilang tugon sa mga suliranin ng bansa. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kasunod ng pambibiktima ng umano'y phishing scammer sa isang public school principal, ayon kay Sorsogon Governor Chis Escudero, dapat baguhin ang ilang batas para mapatawan ng mas mabigat na parusa't multa ang mga online scammer. Ayon kay Attorney Alex Lacson, labag sa konstitusyon ang pahayag ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos na bukas ito sa pag-a-appoint ng kaanak sa mga pwesto sa gobyerno basta't kwalipikado. Hinihingan pa namin ng komento si Marcos tungkol dito. Nanawagan si Deputy Speaker Rodante Marcoleta ng transparency sa NTC matapos ang pagbibigay ng prangkisa ng NTC sa Advanced Media Broadcasting System para hindi raw isipin ng publiko na isa itong midnight deal. Sinabi ni Senadora Laila De Lima na dapat gawing prioridad ng susunod na administrasyon ang food security sa bansa sa pamamagitan ng pagpapalago ng lokal na supply ng pagkain. Iminumungkahi naman ni Senatorial Aspirant Harry Roque ang pagtatatag ng National Health Service na papalit sa PhilHealth para masigurong mapoprotektahan ng gobyerno ang kalusugan ng mga Pilipino. Ngayong pumasa na sa second reading sa Senado ang Marawi Siege Compensation Act, sinabi ni Senador Mig Zubiri na kailangang bigyan ng social justice ang mga biktima. Ayon kay Senadora Risa Ontiveros, napakahalagang isulong ang batas kontra online sexual abuse at exploitation sa mga bata dahil naging global hotspot daw ang Pilipinas sa pang-aabuso sa mga bata ngayong pandemya. Para kay Senador Richard Gordon, dapat magkaroon ng strategic platform para ipagkaisa ang pampubliko at pribadong sektor sa paglikha ng mga innovation para sa mga magsasaka sa bansa. Isinusulong ni Senador Joel Villanueva ang pagsasabatas ng UP-DND Accord na layong protektahan ang universidad mula sa panggigipit ng law enforcement agencies. Hinimok ni Senatorial Aspirant Alan Peter Cayetano si Pangulong Duterte na i-veto na ang vape bill dahil malinaw na banta raw sa publiko ang pagve-vape. Pinamunuan naman ni Senador Win Gatchalian ang pagdinig ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture ngayong araw. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Dahil sa hindi pagdalo sa mga pagdinig ng Senado, pinaaresto ng Senate Blue Ribbon Committee si Rose Nono Lin na Chief Financial Officer at Corporate Treasurer ng Farmily Biological Company. Nagpadala raw ang abogado nito ng medical certificate na may sakit at COVID positive pa si Nono Lin. Pero duda rito ang chairman ng komite na si Richard Gordon. Kasama rin sa pini-issuehan ng arrest order sina Gerald Cruz at Jason Uson na supplier ng Farmily na Pai Lee Holdings. Gayon din ang nobya ni Mohit Dargani na si Sofia Custodio, negosyanteng si Dennis Manalastas at dating pinuno ng PSDBM na si Lloyd Lau na dati nang may standing arrest order. Lumabas din sa audit ng Asian Consulting Group na may bilyong-bilyong pisong tax deficiencies ang Farmally. Maaari raw ireklamo ng paglabag sa tax code ang kumpanya, mga opisyal nito, pati na ang mga supplier nito. Talagang niloko, Mr. President, kayo ng batang inappoint nyo na si Lau, niloko si Lau at kasama siya, kasabot siya dito sa Farmally, kasabot siya ni Michael Yang na inyong inappoint bilang Minister Advisor ninyo, kasama si Lin Wenxiong na ngayon ay nagtatago, kasama sila Wong, sila Nono Lin at yung mga taong kasama nila na nagpalaki ng negosyo. Yan ang lumalabas. Inirekomenda ng komiteng pinamumunuan ni Senadora Risa Hontiveros na kasuhan ang 27 personalidad na sangkot umano sa pastilla scheme ng Bureau of Immigrations. Sa inihaing executive summary report ng Senate Committee on Women, Children,
Family Relations and Gender Equality, aabot daw sa 40 billion pesos ang kabuang halaga ng nakulimbat sa mga pastillas kickback at visa upon arrival scheme. Dahil dito, nais nilang makasuhan ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, ang 11 administrator, 8 Chinese supplier at 7 enforcer at boss na sangkot umano sa pastillas scheme. Pinakakasuhan din ang 5 pang individual dahil sa hindi nila pagsusumite ng kanilang SALN. Dahil dito, inirekomenda rin ng komite na permanente nang i-disqualify ang lahat ng pinangalanang individual na humawak ng opisina sa gobyerno. Nais din nilang paimbestigahan ang dating Justice Secretary na si Vitaliano Aguirre. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. At ako po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Happy birthday, Willie! Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.